Paano kung sasabihin ko sa iyo na may isang lugar sa mundo kung saan milyong-milyong tao ang pumupunta taon-taon? Isa itong lugar kung saan may mga bulag na nakakakita, may sakit na gumagaling, at may mga doktor mismo na hindi maipaliwanag ang nangyayari. Maniniwala ka ba? Paano kung sasabihin ko sa iyo na ang lugar na iyon ay hindi isang laboratorio? Hindi po ito isang sekretong scientific facilities, kundi isang maliit po na bayan sa France na tinatawag na Lourdes. At alam niyo po kung anong mas nakakagulat? Mahigit sa 160 years na ang lumipas, pero hanggang ngayon, may mga testimonya pa rin dumarating. May mga taong nagsasabing gumaling sila. May mga doktor na nagsasabing wala silang maibigay na paliwanag. At may mga pilgrim na nagsasabing hindi katawan ang unang gumaling, kundi puso. Kaya ang tanong po dito, ano ba talaga ang nangyayari sa Lourdes? Himala ba ito? Mass psychology ba? O may mas malalim po na mensahe na gustong ipaabot ang Diyos sa mundo? Now, upang mas maintindihan po natin, paano ba nagsimula ang Lourdes? Noong taong 1858 po, sa isang maliit po na bayan sa France, may isang mahirap po na batang babae. Ang kanyang pangalan po ay si Bernadette Soubirous. 14 na taong gulang lamang siya, mahina ang kalusugan, hindi nakapag-aral na mabuti, hindi po siya sikat, hindi po siya makapangyarihan, at walang dahilan po para paniwalaan ng mga tao. Ngunit isang araw po, habang nangunguha po siya ng kahoy malapit po sa groto, nakakita po siya ng isang babaeng nababalot ng liwanag. Sa una po akala niya guni-guni lang. Ngunit paulit-ulit po itong nangyari. Sa kabuuan po, 18 times umanong nagpakita po ang mahal na birhen kay Bernadette. At doon po nagsimula ang isa sa pinakamalaking misteryo sa kasaysayan ng Kristyanismo. Now, ito pong tanong ng marami. Bakit may apparitions? Bakit may visions? At biblical ba ito? Well, ang sagot po natin dito, yes. May biblical foundations po ang visions. Sa buong Biblia po, ginamit ng Diyos ang visions upang kausapin ang kanyang bayan. In Acts chapter 2 verse 17, sinasabi po dito, your young men shall see visions. Si Daniel, si Ezekiel, si Joseph, si Peter, si Paul, si John, lahat po sila nakaranas po ng supernatural visions. Ngunit may mas mahalagang bagay po tayong dapat tandaan. Ang tunay po na vision mula sa Diyos ay hindi po para sa entertainment. Hindi po para sa curiosity. Hindi po para gawing celebrity ang nakakita. Ang layunin po nito ay for conversion, for repentance, for faith, for prayer, at sa paglapit sa Diyos. At ito rin po ang makikita natin sa Lourdes. Hindi po nagdala si Maria ng bagong doktrina, hindi po siya nagturo ng bagong relihiyon. Ang mensahe po ay napakasimple. Magdasal, magsisi, lumapit sa Diyos. Now, isa po sa pinakakamanghamanghang bahagi po ng Lourdes ay ang bukal. Sa isa po sa mga apparition, sinabihan po si Bernadette na maghukay sa lupa. Nagtaka po siya. Wala namang tubig, ngunit sumunod siya. Unti-unting lumabas po ang tubig. At mula noon po, hindi na ito tumigil sa pagdaloy. Hanggang ngayon, milyong-milyong litro po ng tubig ang lumalabas taon-taon. At dito po nagsimulang dumating po ang mga testimonya ng pagaling. Now, hindi po lahat ng pagaling ay kinikilala pong himala. Tandaan po natin yan. Ito po kasi nakakagulat. Ang simbahan po ay hindi basta-basta nagsasabing himala ang isang pangyayari. Napakahigpit po ang proseso nito. May mga doktor po, may mga eksperto, may mga scientifico, may mga pagsusuring investigasyon. Now, libo-libong claims po ang naisumite. Ngunit kakaunti lamang ang opisyal po na kinikilalang miraculous healings. Bakit? Dahil gusto po ng simbahan ang katotohanan. Hindi po sensationalism, hindi po propaganda, kundi katotohanan lamang. Now, bakit may mga gumagaling sa Lourdes? Well, ito po kasing malaking tanong ng marami. Gumagaling ba sila dahil sa tubig? May special bang kapangyarihan ng bukal? Magic ba ito? O may lihim bang sangkap na hindi alam ng siyensya? Ang simpleng sagot po ng simbahan ay hindi. Ang tubig po ng Lourdes ay hindi po magic. Hindi po ito potion. Hindi po yan lucky charm. Hindi po yan anting-anting. Hindi rin po ito Catholic magic. Mahalagang linawin po ito. Maraming tao po ang nagkakamali. Akala nila ang tubig ang nagpapagaling. Pero ayon po sa Catholic teaching, Diyos ang nagpapagaling. Hindi po ang tubig, hindi po ang groto, hindi po ang lugar, hindi po si Bernadette, hindi po kahit si Mama Mary. Si Mama Mary po ay tagapamagitan ng biyaya lamang. Ngunit ang pinagmumulan po ng lahat ng himala ay si Jesucristo. Sabi nga po in James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift is from above. Lahat po ng biyaya, lahat ng kagalingan, lahat po ng himala ay nagmumula po sa Diyos. Bakit kung gayon gumagamit ang Diyos ng mga material na bagay?
Well, dahil ito rin po ang pattern ng buong Biblia. Kagaya po, in John chapter 9 verse 6 to 7, nang pagalingin po ni Jesus ang lalaking ipinanganak ng bulag, gumamit po siya ng putik. Ang tanong po natin dito, may kapangyarihan ba ang putik? Wala. Pero ginagamit po ito ng Diyos bilang instrumento. In 2 Kings chapter 5, si Naaman po ay pinagaling sa ketong matapos maligo sa Jordan River. Well, ang tanong po natin dito, may magical ba ang Jordan River? Wala po. Ngunit ginamit po ng Diyos ang tubig bilang tanda po ng kanyang kapangyarihan. In Acts chapter 19 verse 11 to 12, maging po ang panyo ni Saint Paul ay ginamit po ng Diyos upang magdala po ng kagalingan. So hindi po dahil may magic ang tela, kundi dahil nais ng Diyos na gamitin maging po ang mga material na bagay upang maipakita po ang kanyang presensya. Now ito pong konsepto ng sacramental worldview. Bilang mga Katoliko po, naniniwala po tayo na ang Diyos ay maaaring gumamit po ng mga nakikitang bagay upang maghatid po ng hindi nakikitang biyaya. Katulad na lamang po, ang tubig sa binyag, langis sa kumpil, tinapay at alak sa Eucharistia, ang relics ng mga santo, tubig sa Lourdes. Hindi po sila ang source, pero sila pong instrumentong ginagamit ng Diyos. Now, si St. Augustine po ay nagsabi din, the visible sign points to an invisible grace. Iyan po ang nangyayari sa Lourdes. Hindi po tayo tumitingin sa tubig, ngunit tumitingin po tayo sa Diyos na kumikilos sa pamamagitan nito. Now, ano pong nais na ipahiwatig ng Diyos sa Lourdes? Ito po kasing pinakamahalagang tanong. Hindi po kung paano nangyari, kundi bakit pinayagan ito ng Diyos. Maraming tao po kasi ang nakatuon sa himala, ngunit kadalasan po nakakalimutan nila ang mensahe. Isipin niyo po ito, kung ang layunin po ng Diyos ay magpagaling, pwede naman niyang gawin iyon kahit walang aparisyon, di ba? Kahit walang Lourdes, kahit walang bukal. Pero bakit niya pinayagan ang lahat ng ito? Marahil dahil po may gustong sabihin po ang langit sa mundo. Sa mundong puno po ng pagdududa, pinapaalala po niya, buhay ako. Sa mundong puno po ng kawalan ng pag-asa, pinapaalala po ng Diyos, may pag-asa pa. Sa mundong puno po ng sakit, pinapaalala po ng Diyos, hindi kita iniwan. Now, in Isaiah 41 verse 10, sinasabi po dito, do not fear, for I am with you. Now, ito pong mga mensahe ng mga santo. Si Saint Bernadette mismo ay nagsabi po, my mission is to tell you the message, not to make you believe. Ito po ay napakalalim. Hindi po niya gustong maging sentro. Hindi po niya gustong maging sikat. Ang gusto po niya ay maghatid po ng mensahe ng Diyos. At ano pong mensahe? Pagsisisi, panalangin, pagbabalik loob, pagtitiwala sa Diyos. Now, bakit hindi lahat po ay gumagaling? Well, ito rin po ang pinakamahirap na bahagi at ito rin po ang pinakamalalim. Taon-taon po, milyon-milyong tao pumupunta sa Lourdes. Ngunit hindi lahat po ay gumagaling. At dito rin po pumapasok ang tanong na, kung mapaghimala ang Diyos, bakit hindi niya pagalingin ang lahat? Well, ito pong misteryo ng pagdurusa. In 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 9, sinasabi po dito, 3 beses nagmakaawa si Saint Paul na alisin ang kanyang thorn in flesh. Ngunit sinabi po ng Diyos, my grace is sufficient for you. Hindi po yes ang sagot ng Diyos, hindi rin po agarang healing, biyaya, grace. Minsan po, ang pinakamalaking himala ay hindi po paggaling ng katawan, kundi pagbabago ng kaluluwa. Kahit si Saint Padre Pio po ay nagsabi, it is better to suffer with Christ than to reign without Him. Hindi po ibig sabihin na gusto ng Diyos ang sakit. Ngunit kaya niyang gamitin kahit po ang pagdurusa upang ilapit tayo sa Kanya. Si Father Amort, ang sikat po na exorcist ng Roma, ay paulit-ulit po na nagsabi, the greatest miracle is conversion. Hindi po exorcism, hindi po apparition, hindi po physical healing, kundi ang pagbabalik ng kaluluwa sa Diyos. Now, ito po pinakamalaking himala sa Lourdes. Maraming tao pong pumunta sa Lourdes para humingi po ng kagalingan. Ngunit marami po ang umalis na may natuklasang mas mahalaga. May mga hindi po gumaling sa cancer, ngunit natutong magpatawad. May mga hindi po gumaling sa paralysis, ngunit natutong magtiwala sa Diyos. May mga hindi gumaling po sa sakit, ngunit bumalik po sa kumpisal matapos po ang maraming taon. At alam mo po kung ano ang mas malaking himala? Kapag ang isang pusong matagal nang malayo sa Diyos ay muling lumapit sa Kanya, yan po ang isang malaking himala. In Luke chapter 15 verse 7, sinasabi po dito, there will be more joy in heaven over one sinner who repents. Pansinin niyo po ito. Hindi po sinabi na mas malaki ang saya dahil may gumaling, kundi
dahil may nagsisi. Dahil para sa Diyos, mas mahalaga po ang kaluluwa kaysa sa katawan. Now, paano kung mali po ang tanong natin? Marahil hindi bakit gumaling sa Lourdes. Marahil ang tamang tanong po ay bakit patuloy pa rin tumatawag ang Diyos sa atin? Dahil sa bawat himala po, sa bawat pagaling, sa bawat testimonya, sa bawat luha ng pananampalataya, parang may mensaheng inuulit ang langit. Hindi kita nakakalimutan, hindi kita iniwan, mahal pa rin kita. Sa panahon po ngayon, maraming tao pong sugatan. Hindi man physical, may sugat sa puso, may sugat sa pamilya, may sugat sa isip, may sugat sa kaluluwa. At marahil po iyan po ang dahilan kung bakit patuloy po na umaakit ang Lourdes. Dahil ang pinapaalala po nito na may Diyos na nakakakita, may Diyos na nakikinig, may Diyos na nagmamahal, at may Diyos na nagpapagaling. Hindi po palaging sa paraang gusto natin, ngunit palaging sa paraang kailangan natin. So kung may isang bagay po na gustong ipaalala ng Lourdes sa mundo, ito po yan. Ang Diyos ay hindi malayo, hindi siya tahimik, hindi siya walang pakialam, patuloy siyang kumikilos, patuloy siyang nagmamahal, patuloy siyang nagpapagaling, patuloy siyang tumatawag sa bawat kaluluwa pabalik sa Kanya. At kahit po sa gitna ng sakit, kahit sa gitna po ng pagdurusa, kahit sa gitna po ng mga tanong na walang sagot, naroon pa rin po siya. Kaya ka-curious, ang pinakamalaking himala po sa Lourdes ay hindi po ang mga taong muling nakalakad, hindi po ang mga gumaling sa sakit, hindi po ang mga medical mysteries na hindi maipaliwanag ng sensya, kundi ang milyong-milyong pusong muling naniniwala na ang Diyos ay buhay, nagmamahal, at hindi kailanman tumitigil sa pagtawag sa mga anak pabalik sa kanyang puso. Kaya kung sangayon po kayo sa video nito, please comment down below. Our Lady of Lourdes, pray for us. Please like and share, ibahagi po natin ito at suportahan po natin ang ating YouTube channel. Ang link po ay nasa description. God bless po sa ating lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.